Aralin 5. Pagkonsumo. Kahulugan ng pagkonsumo. Lahat ng tao ay consumer. Ang pagkonsumo ay bahagi ng buhay ng tao simula ng kanyang pagsilang sa mundo. Simula sa gatas, gamot, bitamina, lampin, bakuna, marami pang iba ay mga bagay na kanyang kinukonsumo. Ayon kay Adam Smith sa kanyang aklat na An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ang pangunahing layo ng produksyon ay ang pagkonsumo ng mga tao. Mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Una, pagbabago ng presyo. May pagkakataon na nagiging motibasyon ang presyo sa produkto o serbisyo sa pagkonsumo ng isang tao. Kalimitan, mas mataas ang pagkonsumo kung ang presyo ay mababa, samantalang mababa ang konsumo kapag ang presyo ay mataas. Ikalawa, ang kita nagdidikta sa paraan ng pagkonsumo ng isang tao. Ayon kay John Maynard Keynes, isang ekonomistang British, sa kanyang aklat na The General Theory of Employment, Interest and Money na inilathala noong 1936, malaki ang kaugnayan ng kita ng tao sa kanyang pagkonsumo. Ayon sa kanya, habang lumalaki ang kita ng tao ay lumalaki rin ang kanyang kakayahan na kumonsumo ng mga produkto at serbisyo, at sa kabilang banda, ang pagbaba ng kita ay ang pagbaba ng kakayahang kumonsumo. Ang mga inaasahang mangyayari sa inaharap ay nakaaapekto sa pagkonsumo sa kasalukuyan. Kapag magkakaroon ng shortage sa supply, dumarami ang pagkonsumo nito sa kasalukuyang panahon. Pagkakautang. Ang pagkakaroon ng maraming utang ng isang tao ay magdudulot ng pagbaba sa kanyang pagkonsumo dahil nababawasan ang kakayahang makabili ng produkto o serbisyo. Demonstration effect. Madaling maimpluwensyahan ng mga tao ng mga anunsyo sa radyo, telebisyon, pahayagan, internet at iba pang social media. Ang mga taong hindi na-impluwensyahan ng nabanggit ay may mahabang pagkonsumo, lalo na sa mga bagay na uso o napapanahon lamang. Ang matalinong mamimili. Bahagi na ng buhay ng tao bilang consumer ang bumili at gumamit ng mga produkto at serbisyong ipinagbibili sa pamilihan. Ano man ang iyong dahilan sa pagbili ng mga produkto o serbisyo, kailangan mong isaalang-alang ang value for money. Mga pamantayan sa pamimili. Una, mapanuri. Sinusuri ang produktong bibilhin. Tinitingnan ang sangkap, presyo, timbang, pagkakagawa at iba pa. Kung may pagkakataon, hinahambing pa ang mga produkto sa isa't isa upang mapagdesisyonan ng mas mabuti at mapili ang produktong sulit sa ibabayad. Pangalawa, may alternatibo o pamalit. Ang matalinong pamimili ay marunong humanap ng pamalit o panghalili ng mga tutugon sa pangangailangan tinutugunan ng produktong dating binibili. Pangatlo, hindi nagpapadaya. Ang matalinong mamimili ay laging handa, alerto at mapagmasid sa mga maling gawain, lalo na sa pagsusukli at paggamit ng timbangan. Pang-apat, makatwiran. Lahat ng consumer ay nakararanas ng kakulangan sa salapi o limitadong budget. Kaya sa pagpili ng produkto, sinasaalang-alang ang presyo at kalidad nito. Sinasaisip din ang kasiyahan na matatamo sa pagbili at paggamit ng produkto, pati na rin kung gaano katindi ang pangangailangan dito. Makatwiran ng consumer kapag inuuna ang mga bagay na mahalaga kumpara sa mga luho lamang. Panlima, sumusunod sa budget. Ito ay kaugnay ng pagiging makatwiran ng matalinong consumer. Tinitimbang niya mga bagay-bagay ayon sa kanyang budget. Hindi nagpapadala sa popularidad ng produkto na may mataas na presyo upang matiyak na magiging sapat ang kanyang salapi sa kanyang mga pangangailangan. Ika-anim, hindi nagpapanik buying. Ang artipisyal na kakulangan na bunga ng pagtatago ng mga produkto ng mga nagtitinda upang mapataas ang presyo ay hindi ikinababahala ng isang matalinong consumer dahil alam niyang ang pagpapanik buying ay nagpapalala lamang ng ikapito, hindi nagpapadala sa anunsyo. Ang pag-endorso ng produkto ng mga artista ay hindi nakakapagpabago sa pagkonsumo ng isang matalinong consumer. Ang kalidad ng produkto ang tinitingnan at hindi ang paraan ng pag-aanunsyo na ginamit. Batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga mamimili. Nakatakda sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines ang kalipunan ng mga patakarang nagbibigay ng proteksyon at nangangalaga sa interes ng mga mamimili. Isinulong na din ng batas na ito ang kagalingan dapat makamit ng lahat ng mamimili. Itinadhana ng batas na ito ang mga pamantayang dapat sundin sa pagsasagawa at operasyon ng mga negosyo at industriya. Ang sumusunod ang binibigyang pansin ng batas na ito. Una, kaligtasan at proteksyon ng mga mamimili laban sa panganib sa kalusugan at kaligtasan. Ikalawa,
proteksyon laban sa mapanlinlang at hindi makatarungan gawain may kaugnayan sa operasyon ng mga negosyo at industriya. Ikatlo, pagkakataong madinig ang reklamo at hinaing ng mga mamimili. At ikahuli, representasyon ng kinatawan ng mga samahan ng mamimili sa pagbalangkas at pagbuo ng mga patakarang pangkabuhayan at panlipunan. 8 karapatan ng mga mamimili. Ang 8 karapatan ng mga mamimili ay inilabas ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya o Department of Trade and Industry. Ito ay gumagabay sa kanilang transaksyon sa pamilihan. Ang 8 karapatang ito ay ang mga sumusunod. Una, karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Ikalawa, karapatan sa kaligtasan. Ikatlo, karapatan sa patalastasan. Ikaapat, karapatang pumili. Ikalima, karapatang dinggin. Ikaanim, karapatang bayaran at tumbasan ng anumang kapinsalaan. Ikaapat, karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili. At ikawalo, karapatan sa isang malinis na kapaligiran. Kung mayroong 8 karapatan ang mga mamimili, binigyan din ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ng 5 pananagutan ang mga mamimili. Una, ang mapanuring kamalayan. Ang tungkulin maging listo at mausisa tungkol sa kung anong gamit, halaga at kalidad ng mga paninda at paglilingkod ng ating ginagamit. Ikalawa, pagkilos. Ang tungkuling maipahayag ang ating sarili at kumilos upang makatiyak sa makatarungang pakikitungo. Ikatlo, pagmamalasakit na panlipunan. Ang tungkuling alamin kung ano ang ibubunga ng ating pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo sa ibang mamamayan, lalong-lalo na ang pangkat ng maliliit o walang kapangyarihan, maging ito ay sa lokal, pambansa o pandaigdigan na komunidad. Ikaapat, kamalayan sa kapaligiran. Ang tungkuling mabatid ang kahihinatnan ng ating kapaligiran, bunga ng wastong pagkonsumo. At ang huli, ang pagkakaisa. Ang tungkuling magtatag ng samaang mamimili upang magkaroon ng lakas at kapangyarihang maitaguyod at mapangalagaan ang ating kapakanan. Consumer Protection Agencies. Ang sumusunod ay mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong upang maisulong ang kapakanan ng mga mamimili. Bureau of Food and Drugs or BFAD, City, Provincial, Municipal Treasurer, Department of Trade and Industry, Energy Regulatory Commission, Environmental Management Bureau, Fertilizer and Pesticide Authority, Housing and Land Use Regulatory Board, Insurance Commission, Philippine Overseas Employment Administration, Professional Regulatory Commission at ang Securities and Exchange Commission.